Though our Lord Jesus Christ was rich, he became poor so that by his poverty you might become rich. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. 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 Alleluia, The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "The person who is trustworthy in very small matters is also trustworthy in great ones. And the person who is dishonest in very small matters is also dishonest in great ones. If therefore you are not trustworthy with dishonest wealth, who will trust you with true wealth? If you are not trustworthy with what belongs to another, who will give you what is yours? No servant can serve two masters. He will either hate one and love the other, or be devoted to one and despise the other. You cannot serve both God and Mammon." My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning po sa inyong lahat. Pakibati muna ang mga katabi natin ng good morning. You know, for our parish, indeed, this is a beautiful and good morning. As you can see, medyo special ang pagkakagayak ng ating simbahan because after this Mass, we are going to have the blessing of our newly renovated sacristy. And sacristy is very important because sacristy is part of the whole church. Hindi siya separated area lang o room. The sacristy is a very important part of the whole church and the sanctuary. Ito po yung sanctuary, yung altar. No, where the priest prepares for the Eucharistic celebration. Doon natin nilalagay ang mga mahalaga, banal na gamit para sa pagdiriwang ng mga sakramento. Kaya mamaya ho ay babasbasan yon. And of course, ang ating inililihim pang carillon bell, itong nakatakip diyan sa harapan, hindi yan ho makina na pantahe, yan ho ay ang ating carillon bell that will be blessed later on by our special guest then, His Eminence, Luis Antonio Cardinal Tagle from Rome. Siya ho ang magbabasbas ng ating sacristy at bell bago ang 10 a.m. na misa. Kahit po nagsimba na ho kayo ngayon sa akin ay maaari pa rin naman po kayong dumalo sa misa and also witness the blessing. Yung blessing po ay before the Mass, around 9:40. Special din po ang araw na ito. Hindi lang para sa atin bilang Kristiyano Katoliko, kundi para sa atin bilang mga Pilipinong Katoliko. And our church, our humble parish is one with the whole country, praying for our country. Alam mo natin yan, na itinatalaga natin ang araw na ito para sa pagdarasal, pag-aalay ng misa sa ating bansa. Ang buong puso nating pakikisa sa isang mahalagang panawagan para sa ating bansa. Nag-aalay tayo ngayon ng dasal at misa para sa pagwawakas ng kahirapan, ng kasamaan na dulot ng tinatawag nating korupsyon sa ating bansa. We are one with the whole nation. Huwag ho natin mamaliitin. Ito pinapaalala ko po. Kung hindi, makinig po kayo. Kung hindi kaya ng katawan, ng pisikal nating katawan, huwag niyong pilitin. Hindi po kabawasan. Hindi po pagiging mahina kung hindi tayo makakadalo sa mga pagpupulong sa labas. Kung kaya ng katawan, then go. Huwag niyong pipilitin.
Pero wag niyong mamaliitin ang kapangyarihan ng panalangin. We offer this Mass and we offer our prayers for our nation. Ano bang sabi ni Pablo sa sulat niya kay Timoteo sa ikalawang pagbasa ngayon? You pray for one another and you pray for the kings and the leaders. Ipagdasal natin ang ating mga leader, ang ating mga pinuno. Huwag natin mamalitin yan. Anong sabi ni Pablo? Yan ang ikinalulugod ng Diyos. When we still believe in His most powerful way. Huwag ho natin kakalimutan yon. Kaya itong ating pag-aalay ng panalangin at misa ay tunay ding makapangyarihan. Maniwala po tayo, manalig tayo, na kaya pa rin at gusto pa rin ayusin at iligtas ng Diyos ang bansang Pilipinas. Amen. At makinig tayong lahat. May hangganan sa batas ng Diyos ang kasamaan ng tao. May hangganan. At yan ang sinasabi rin ni Amos sa ating unang pagbasa ngayon. Kaya nga kung titignan ho ninyo, parang very timely. If you listen carefully to our readings for today, bakit para namang itinapat ng Diyos talaga sa pinagdadaanan ng bansa natin? Kaya, mga kapatid, ang ganda ng sinasabi ni Amos, makinig tayo, nakikinig ang Diyos, naririnig ng Diyos, nakikita ng Diyos, nalalaman ng Diyos ang sitwasyon at pinagdadaanan ng bawat isa, lalo na ang pinakatatagong iniisip at binabalak na masama at kasalanan ng bawat isa. Hindi bulag at bingi ang Diyos. Alam niya ang ating pinagdadaanan. Kaya nga ho, nakakalungkot tong isipin. No? Ito narinig ko lamang, nabasa ko lamang. Alam naman ho natin na bare months na. Alam niyo po ba, kung meron mang nalulungkot sa nangyayari ngayon, yan ang pambansang icon ng mga Pilipino pagdating ng Pasko. Pag sinabing magpapasko na, sinong naiisip nating icon? Si Jose Marichan. Sabi nung nabasa ko, natawa talaga ako. Nagtatampo na si Jose Marichan dahil sa mga project na yan, nakalimutan nyo na ako. But look, pag tinitignan natin, pag nakikita natin, nagsisimula na ang mga commercials ng Pasko, naririnig na natin ang ilang awiting pamasko, may mga Christmas decors na. You know, God can always bring something beautiful, something good, even in the midst of something so bad. Yan ang ating babaunin. Hindi bingi ang Diyos, hindi bulag ang Diyos. At araw-araw, bibigyan niya tayo ng paraan at dahilan para manalig at maniwala pa rin sa kanyang natatanging paraan. Katarungan ang tawag sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nga tingnan ho ninyo, kalikasan na ang nagsiwalat ng katiwalian ng tao sa mundo. Baha pa lang yan. Wala pa yung pananamantala sa mga mahihirap, mga bata, mga katutubo, matatanda. But everything will come to an end. Hindi lamang yung malalaking kasalanan. Ano ang sabi ng ating ebanghelyo ngayon? The person who is trustworthy in very small matters is also trustworthy in great ones. Mag-iingat tayo sa pagtuturo-turuan lang kung sinong masama, kung sinong makasalanan. Alam niyo, totoo lang ho, makausap ako mga kaibigang engineer, may mga kausap ako mga kaibigang contractors. Sa totoo lang ho, nakakaawa rin sila. Sabi niya, alam mo Father, pagdasal mo naman, bakit parang nasira na ang imahen ng lahat ng inhinyero? Bakit parang napasama na ang imahen ng lahat ng kontraktor? Totoo lang ho, yung ating sacristy, tinapos nang hindi pa tayo nakakabayad ng lubusan. We pray. Huwag tayong magtuturuan lang. Sabi nga nung aking nabasa, ako'y natawa talaga ulit. Kung ano mga nakikita natin na magpapangiti na lang sa atin talaga.
Sabi nung nabasa ko, huwag tayong magmamalinis. Dahil mukhang lahat naman yata tayo dito, guilty. Meron hubang makapagtataas ng kamay dito at sasabihin, kahit kailan, simula bata hanggang ngayon, hindi ako nakapagsinungaling. Subukan yung magtaas ng kamay, patatayuan ko rin kayo dito ng picture sa harapan. Sino bang hindi? Sabi nga nung nag-aaral tayo, guilty na tayo dyan sa ghost project na yan eh. Penging 500, may project kami sa science. Penging 1,000, may field trip kami. Penging 300, may babayaran kami. Huwag lang natin pinagtatawanan. Everything begins at home. Itigil natin yung maling practice sa loob pa lang ng pamilya at bahay natin. Ibalik mo yung sukli kahit hindi hinihingi. Huwag mong ipasa sa kapatid mo yung pinagagawa sa iyo. Huwag mong dayain yung mga kasama mo. Huwag mong palampasin ang dapat ginawa at tinapos mo. As we continue this celebration, my dear friends, we ask our Blessed Mother, Our Lady of Peña Francia, as we remember her feast also, we ask our Blessed Mother to guide us, her children. Sa mga pagkakataong natutukso tayo, na mandaya rin, na magsinungaling din, na magnakaw din. Tulungan niya tayong itigil kagad yon. Itama kagad yon. At kapag may alam tayong mali, masamang ginagawa, huwag nating pagkukwentuhan lang. Huwag nating hayaang maging parte lang tayo ng kwento dahil hindi tayo nagbago at hindi tayo tumulong sa ibang tao. Kahit mahirap, kahit masakit, at kahit nakakatakot pa, kung ito naman ang simula ng mabuti at tama, hilingin natin sa Panginoong gabayan niya tayo, tulungan niya tayo. Never lose hope. We continue to pray for our families, for our community, and for our country. Amen.